Morning! Tayo. Yung pinakagabing sisig. Ang sarap, no? Yung ginawa natin sisig. Mas masarap ngayon kasi ininit na. Tapos nag-prito ako ng ano. Yun. And then, tofu. Adobong tofu. That's it. Tapos ito kay Froggy. Ayun niya nakain yung dinner niya. Kakainin niya ngayon kasama ng breakfast. Ano ba ito? Pork with broccoli. Dinner. And yung breakfast. Anong ano to, Dave? Bagel ba to? With egg. O, tinapay nga ito. Bakit? O, ito nga yun, di ba? Oh, bagel nga. With egg. Wait lang, let's see it. Si Maria na nabenga na naman kagabi. Hey guys, kumusta? Galing na ako sa school ni Kolokoy. Ako lang pumunta, dapat kami ni Daddy kaso antok na antok pa daw siya. Hinayaan ko nang matulog. Ayan nga, pag dating ko, pag alis ko pala, gising pa siya. Sabi ko, baka naman maghapon ka nang matulog niya na. Ayun, pagdating ko is borlog na. Tapos, pinapayos ko yung Vegas Pro. So, pina-install ko na muna yung parang nag-downgrade na naman muna sa sa Vegas. Kasi yung 13 talaga is tinotopak. Ayan, ano na naman yung vlog ko. Tambak na naman. Matatambakan na naman. 3 days na ata. So, yun. And then later is may lakad kami. Kasi nga dapat Medyo City. Kaso, kailangan ko patapusin yung mga pahabol eh. So, mag-edit na muna siguro ako para ano. While rendering is nagbabalot na ako. Hindi na naman kami natuloy guys sa lakad namin. As usual. And as expected. Ayan yung kasama ko. Warlock. Sobrang pagod niya siguro kaya ayun. Alam niyo ahapon, pagdating yan, as in, tulog na. Na ano, diretso nga. Magdamag na yun. Tapos kanina nga, pag punta ko sa school ni Kolokoy, sabay kami naligo niyan. Sabi niya, ako na lang daw ang pupunta. So, akong pumunta. Yun, natulog din ulit siya. And then, ginising ko para nagising ng lunch. Mga bandang hapon na siguro yun. And then, after kumain, ayun na naman siya. Pero okay lang kasi parang kabawi-bawi ng pagod niya. Sabi niya, tomorrow na lang daw kasi bukas punta kami sa sa Pasig. Ayun, bisitahin na namin sila mami. Kasi tumawag na kanina. Kasi ilang weeks na kami hindi nakakapasyal doon. Siguro may 3 weeks na. So, sakto walang pasok si Kolokoy, may isasama namin. So, ayun. And I'm excited din. Kasi, sabi ni mami, maghanap daw kami ng lugar kung saan pwede magbakasyon. So, pinaghahanap niya kami ng yung mga package ba? Para magbakasyon this summer. Kasi sabi niya, April or May daw. So, ayun. Excited ako. Gusto ko sa Camiguin. Sa nila, sa province nila Froggy. Kasi ang ganda sa Camiguin, di ba? Di pa ako nakapag-check ng ng mga sa online, yung mga package. Saan ba pwede guys? Kung may alam naman kayo, pa-help ako. Grabe si Daddy magkilit ko. Kasi na-excite ako kasi first family namin to. Family vacation sa side ni Froggy. So, si mami na yung nag-insist. Kasi alam niyo ba, mami niyan, ayaw na ayaw dating workaholic sobra. So, ayaw umalis ng bahay. So, ngayon, kasi nga, di ba, wala na sa Kiwini. So, siguro mas gusto na nilang ma-enjoy yung nila, yung pinagtrabahuhan nila noon. Kaya yun. Excited ako. Ayun, kaya bukas pupunta kami doon para tanungin ko siya kung ano-anong gusto niyang puntahan, yung ganun. Kasi sabi ko nga, kung gusto nilang tumira sa province dati, sabi niya, or kung gusto nilang mag-invest sa mga properties, sabi nila, matanda na kami, ang gusto na lang namin is mag-travel pa. Although na sila, nakapunta na sila sa ibang bansa, ganun. Kaso ngayon, gusto nila mag-travel na lang. Which is okay din naman kasi parang ma-experience nila yung diba guys, yung pinaghirapan nila ng ilang taon sa pagtatrabaho. So, ayun. Nakatawa. Pero ngayong summer daw is lahat daw kami.
So, ayun, pinaghahanap niya ako. Ang daldal ko, no? Anyway, uploaded na sa wakas, guys. Uploaded na yung vlog namin ng Feb 20, ata 21. Kasi pinabago ko nga kay Fraga yung yung Vegas ko. And then, eto, rendering na. Tapos na rin mag-render. I-upload ko na yung yung vlog na sumunod na araw. May ano pa pala ako, guys. So, hindi pa siya totally healed. Pero gusto ko ipakita sa inyo na hindi ako gaano kinis. Gaya ng inaakala nyo. Meron din ako mga flaws, guys. Ayan. So, lately nga is nagka-breakout ako, diba? So, meron pa siyang mga mga marks. But, ayan. Konti na lang. Ayan. Ayan natin siya. Huwag natin masyadong isipin ng ang mga marks na yan. Kasi, eventually, maano din yan. Mawawala din yan. Back to, na naman tayo. Back to kinis. Kinis talaga. And then, may oh my God, alam niyo ba na-excite ako sa oil na to talaga. Ito, yung ginagamit ni Miranda Kerr ba yan? Paano ba? Basta sa Victoria's Secret Angel. So, na-excite ako doon kasi finally, dumating na. And yan ang bago kong product sa RMK. So, ayun din ang pinagkakabalan ko ngayon, guys. Mas okay din na hindi pala kami natuloy ni Daddy kasi yung dumating na nga yung mga bagong product ko. So, alam nyo yun, yung isip ko talaga is nasa business ngayon, yung gusto kong maglagay ng mga bagong product, ayun. Kasi kaka-online ko kung ano-anong mga nabubuo sa isip ko, tapos kapag matutulog na ako, alam mo yun, di ko lang, basta guys, ganun ako kapag matutulog na ako, kahit pagod ako, may mga naiisip ako, mga pwedeng pagkakakitaan pa. So, yun. Daldal ko na naka 5 minutes na naman ako. Anyway, after that, mag-edit na muna ako, guys. Edit na muna ulit ako. Ayun, nag-dinner na sila sa taas. Nagpaluto lang sila or nag-request lang sila ng kasi wala akong maisip na ulam. Sabi ko, bahala na kayo mag-isip ng ulam. Puntahan nyo ako kung may naisip na kayo. So, ayun, humingi sila ng pambili ng isda. Siguro, miskabeche nila. So, busog pa ako kasi nagmerienda kami ni Daddy. Or minirienda ko yung ni Daddy. Yung merienda, yung cupcake sa Delicious Diet. And then, kinain niya yung yung lunch niya. So, yun. Yun lang, guys. Later na ulit, mag-edit na muna ako. Hindi daw siya makatulog pa. Nagkaano yung bata doon. Sabi ko, matulog na kasi may kailangan kami bukas. Pupunta tayo bukas sa Pasig. Bibisitahin natin sila lolo mo. Nahanap ka na. Sakto walang pasok. Kaya pala, akin na yan. Oo, akin na yan. Bawal na muna siyang mag-gadgets kasi malapit na ang final exam nila. So, yun. O, kahit na. Ano na ba ngayon? March 25 na. So, di ba March 25? Ay, March February 25 na bukas. Malapit na, kaya mag-review tayo. Pwede din. Sa Pasig daw siya magbakasyon. Kaso kasuhin ka pa nila lolo mo. Bigyan mo pa sila ng gagawin. So yun guys, mag-diet na kami. Tomorrow na lang guys yung mga ibang shoutout. Okay, kasi may ginagawa pa ako sa labas eh. Pasensya na, nag-aayos ako ng mga mga panibagong product. Tapos yung mga stocks, sinaayos ko pa. Ayun, busy-busyan ako sa business guys. Kasi, ewan ko, hindi ako mapakali. Hanggat hindi ko naayos yung mga stocks na yan. Ayoko nang tinutulugan yan. Kaya, ayun. I'll see you tomorrow. Ayun, tulog na si Daddy. Bagay, maghapon naman tulog yan eh. And then, tomorrow, siguro pupunta kami ng maaga kami pupunta ng, kasi after lunch kami sa sa Pasig eh. So, pupunta kami ng Divisoria kasi Thursday, Divisoria Day. Ba't ako dyan nakatingin dapat dito? Oo nga. Edsa Day daw bukas. Oo nga, pero pupunta kami sa sa Divisoria. Sa Edsa daw ay punta. So yun, see you tomorrow guys. Good night. Divisoria. May bibiling kami doon. Good night na. Iwan lang ko dun. Saan? Sa bahay na lang. Hindi, bago nga natin pupunta Pasig. Punta muna kami mabili sa Divisoria. Sige, good night. Good night. Ha? Yung? Pangyakap ko. Pangyakap mo? Ito daw kung daw pangyakap. Daddy, bigay ito kay baby.
Pangyakap niya to eh. Ay ko. Oh. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Bye, guys! May ano pa dito, guys. May kaganapan pa dito. Gabing-gabi na. Hi, guys. Magising pa itong mga to. Hi! Intro mo po. Ano intro? Ayun lang. Cannot be. Mamaya. Hello, Philippines. Hello, Ayun. world. Basta bukas yung kwento ko sa inyo, guys. Ha? Yung ginagawa ko, busy pa ako eh. As for now, ito si Inday. Take over sa ano, pag-vlog ko. Hindi. Hindi ba? Ano, ide-director ko lang. Ah, okay. May ano siya. Ang programang ito ay rated SPG. Maaaring may matitemang tema. May matitemang tema sa... Ang programang ito ay rated SPG. Ang programang ito ay rated SPG. Maaaring may masiselang tema. Lingwahe. Karasan. Sexual. Papasok po. Dito na si Kuya, nag-ano po kami. Nag-Mac delivery kasi nagutom lahat sa pangyayaring hindi inaasahan. Nagutom kaming lahat. Opo, kasama ka. Medyo nasa rehas ka nga lang. Kanta ka na lang, Kuya. Pakawalaan mo ako. Hindi. Ano ba? Ah, yung sa Boysen. Habang buhay. Wala nang rehas. Nakalaya na siya. Ayan. Nabuksan na namin. Hi Kuya, kumusta ang biyahe? Malapit na naman po ito. Beast mode na kaming lahat dito, Kuya. Sabi sunod na ba? Ako, kailangan nyo na po lumapang. Lumagpak. Kanina pa nga kuya eh. Nagugutas na po ba? Matagal po ata ang pag-uusap ng gagawin mo. Medyo... Hoy Natsu, pumasok ka Natsu. Salamat Kuya. Meron pa Kuya? Wala naman sa kuya. Talaga ah, baka meron pa. Wala nang... ano talaga eh? Wala naman. Thank you. Okay, salamat Kuya. Yan si Kuya. Ang pangalan mo Kuya? Selo ma'am. Ha? Selo. Celo. Marcelo ka? Ako. Ah, sabi ko na eh. Yan si Kuya Celo. Naghatid ng pagkain sa mga beast mode. Ano hanap mo Kuya? Chupo. Isa pang resibo? Yung isang resibo? Nandito yung isang Yung resibo. signature. Oo, yung may signature. Thank you. Tumotag ka na. Pwede po. Okay na Kuya? Okay na. Sige Kuya. Sige na kuya. Hindi, sige Kuya. Baka kumanta ka ulit. Thank you. Okay. Bye Kuya Celo. Bye po. Kaya midnight snack. So, ayun. Alam niyo na guys kung bakit kami nagkakagulo rito. Yeah. Dali! Tanggal ko yung ulo. Ayun. Busog daw ata si Marimar. Na-hot seat siya eh. Na-hot seat kasi ngayon eh. Kaya order ako ng ano, BFF bundles. Eto ano to? Anong seat to? Tulog seat? Seat number 5. Patay ka sa akin bukas, pastor. Ano na? Giyam naman kasi sila. Let's eat, guys. Akit ko na lang kay kuya mo. Ayaw bumaba eh. So, kaya kayo. And then may ginagawa pa sila dito eh. Nag-film sila. May taping kami ngayon. May taping sila. With Boya Buddha. Bakit sa kanya? Isa kilo yun. Asan na kay kuya mo? Hindi mga narinig dyan. Hey guys! Ayun, inabot kami ng almost 1 AM na. Ayun, dahil na naman kay Marie. So, ayun nga, nagpaalam sa akin kanina na after dinner yun na, nagpaalam, busy ako sa labas. Nagpaalam siya sa akin na, ate, babalik na po ako kay Kagawad. Di ba yung kwento ko din kahapon? So, ayun, sabi ko, sige, mag-ingat ka. Kasi ako ayoko nang pigilan siya sa gagawin niya sa decision niya. So, akala ko Kagawad talaga siya pupunta. So, sabi ko, sige, ingat ka. Tapos, yung palabas na siya ng palabas siya ng gate,
parang nagsigawan sila ni Jackie doon. Tapos umakyat na si Jackie, tsaka si Mark, dala yung susi. Sabi niya, nagpaalam ba yung sis ko? Oo, tapos binigay sa akin si Jackie na sulat. Hindi kay Kagawad pupunta yun, te. Basahin mo tong sulat. So, ayun nga, mamaya papakita ko sa iyo yung sulat. Tapos, yun, di nagulat ako, binasa ko, tapos bumaba na ako. Marie, ano ibig sabihin ng sulat na to? Ganyan. Tapos, hindi siya makaimik. Tapos, kanino ka pupunta? Kung hindi kay Kagawad, gano'n. Hindi ito kay Kagawad talaga, sigurado ka. Yung ganyan, halika, ihatid kita ito kay Kagawad. Sabi ko, baka mapahiya ka. Tapos yun, nagsimula na ano, hindi na siya nakakaimik. Kumbaga, na ano siya, nasukol siya, na nagsisinungaling lang pala. So, yun. And then, uminit na yung ano ko, yung dugo ko. Sabi ko, grabe ka. Grabe yung panluloko mo sa akin. Ganyan. Tapos sabi ko, tara magpirmahan tayo sa ano, pirmahan tayo ngayon sa barangay. Sabi ko, nakusang loob ka na ano na aalis dito sa bahay namin. Tapos may pupuntahan kami, susundo daw eh. Tapos sabi ko, sino susundo sa'yo? Kasi hindi nga Kagawad, pinapuntahan ko kila Jackie Mark. Sabi ko, di ba alam niya yung ano, yung bahay ni Kagawad? Pakipuntahan nga. Patanong kung doon ito ano pupunta. Tapos di nakabalik na yung dalawa. At hindi daw po. So yung Kagawad, walang kamalay-malay na damay. Tapos yun, sabi ko, kanino ka sasama? Tapos sabi niya, kay ano doon sa Jo Marie. Sabi ko, sino naman Jo Marie na yan? Tapos sabi niya, basta yung taga-Jayante, ganun yung mga salita niya na parang ano, pinapasama na ako doon ni mama. Sabi ko, bakit? Anong kinalaman na naman ng mama mo dito? Tapos sabi niya, yung ano ko is, nagre-rebelde nga. Kasi sabi ko, galit ka ba? Kasi napagalitan kita kagabi. Kasi sa sulat niya, aalis na lang daw siya. Kasi, pinapaalis na daw namin. Kami na daw mismo yung nagsabi na umalis na siya. Yung ano ko naman kagabi is, kung aalis ka saan na to, sa bahay na to, or kung aalis ka, lalabas ka sa gate na yan, nadala mo ang gamit mo, or inabutan ka ng gabi nang hindi ko nalalaman na umalis ka, hindi ka na makakabalik dito. Ganun yung salita ko, hindi yung umalis ka na, ganyan. So parang dinamdam niya na pinagalitan siya. And yung ano sa kanya, yung dating sa kanya is pinapalaya siya, diba? So sabi ko, grabe ka, yun lang, dinamdam mo. Sabi ko, akala ko ba naiintindihan mo na pinapagalitan ka dahil, dahil may malasakit kami sa'yo. Tapos nagkikimkim ka pala ng sama ng loob, ng galit. Tapos yun, din na siya umiimik. Tapos yun na, tawag ano siya naman sa cellphone. Tapos, di inagaw ko yung cellphone. Sino ba yan? Sabi niya, gano'n, yung nag-aantay daw. May nag-aantay daw sa labas na na susundo sa kanya. Sabi ko, sino yan? Di nagising na si Inday. Puntahan mo nga yun kung sino yung yung susundo, lalaki, yung Jo Marie nga daw. Tapos, tawag sa cellphone. Kausap na si Inday. Sabi niya, kuya, sino ka ganyan? Kung susunduin mo to si Marie, pumunta kayo dito sa bahay, hindi yung makikipagkita sana ko. Tapos, itong mga tamboy, nakakahalata na pala kay Marie. Kanina pa lang na, siguro mga alas 6 pa lang. Kasi pabalik-balik na, labas-masok na. Kala daw nila, inuutusan namin na pabalik-balik na. So, parang may plano na sila na, ayun nga, alis si Marie ngayong gabi na to. And sasama din sa lalaki. So, parang magtatanan. Ayun, dala-dala na lahat ng gamit, ganun. Hindi, syempre, umano yung lalaki. Pumunta dito. Kasi nakamotor daw, nag-aantay dyan sa labasan eh. Tapos, pinapunta ni Dayan dito. Kasi sabi namin is magpumirma. Ganun, pumirma kami sa barangay. Nanginginig yung lalaki. Dahil sige, dito na lang ako sa labas. Kasi tumatawag daw yung nanay. Kasi nga, alam daw ng nanay na sasama si Marie ngayong gabi dun sa lalaki. Tapos, di yung galit ko na naman sorry, pasensya na kako medyo magula. Di yung galit ko na naman kay Marie. Sabi ko, Marie, ano ba yung nanay mo? Sabi ko, ganun. Pinapasama ka kahit kaninong lalaki. Sabi ko, ganyan. May ano ba yun? Nasa tamang pag-iisip ba yung nanay mo? Ganyan. Tapos, yung galit ko talaga. Sabi ko sa inyo kanina, talagang grabe na naman yung komosyon sa baba. Tapos sakto, nandun pa yung lalaki sa may gate kasi inaantay yung tawag ng nanay, tatawagan. Bumaba itong si Jepoy. Tapos nakilala niya yung lalaki is yun yung nagsisitsit kay Marie sa rooftop. Yung pilit na sinisitsitan si Marie, parang gustong kausapin na gano'n. Sinaway na daw yun ni Jeff, minura na nga yun. Tapos yung nakilala niya, nakainom si Jeff, nagiinuman sila. Grabe yung baba ni Jeep, sabay labas ng gate, dinagmura si Jeff, sabi niya, PI ka, ganun, tinadyakan niya talaga, sabay karipas ng takbo yung lalaki. So nagulat yung mga tao sa
sa labas, yung mga tambay, parang nagkagulo na, ano yun? Kasi yan, hindi tinatantanan tong bata dito sa amin eh, ganun. Buti hindi nahuli ng ng mga tambay, kundi iyari talaga yung lalaking yun. Hindi nakalabas ng ng buhay, nasabi ko sa iyo. So, ayun, di si Marina yung na namin, pinagalitan na namin, lahat kami. Kasi sabi namin, grabe ka, kala namin, naiintindihan mo na kasi pinagalitan ka kagabi. Ganyan. Tapos, talagang napakatigas ng ulo mo, hindi ka paaawat sa gusto mo, gagawin mo kung anong gusto mo, kasi talagang planado pala nila yung tapos text ng text, yun nga, text ng text, tapos inagaw na ni Diana so, si Diana nakikipag-usap dun sa lalaki, ganon, tapos yung nanay hindi naman tumawag, so parang gumawa lang ng istorya si Marina, basta ang gulo guys na, eto na lang parang pinaikot kami ni Marie. Gumagawa siya ng mga kwento na hindi ko alam kung alin ang totoo doon. Parang pinaikot lang kami ni Mare. So, ayun, sobrang disappointed talaga ako sa kanya. Pinagalitan namin siya. Lahat kami galit sa kanya kanina. Kasi sabi namin, yung turing sa'yo, para ka ng kapatid namin. Ganun. Tapos, ganyan lang ang igaganti mo, diba? Tapos, yung nakiusap ka lang dito na bumalik ka is bukas yung bahay namin, hindi kami nagdalawang salita na bumalik ka. Tapos ganito gagawin mo, bigla mo kaming lalayasan, tapos puro kwentong mali pa yung yung sinasabi mo sa amin, puro invento. Kaya yun, syempre hindi kami pumayag na makaalis siya ngayon. Kasi nga lalaki yung sasamahan niya, alam daw yung nanay, sabi ko kahit alam niya ng nanay mo, wala akong pakialam. Aalis ka dito kung nanay mo mismo ang susundo sa'yo. Pero kung iba, nako, hindi ka kakaalis dito. So, talaga yun. Nagkakagulo na kami sa baba kanina. Kaya yun, napag-desisyon na namin na na tomorrow is pauwi na lang si Marie sa sa Bicol. Ihahati dapat ni Emma. Kaso, kailangan ko si Emma dito. So, yung na lang, si Jepoy na lang kasi wala naman pasok bukas hanggang Sunday na daw sila. So, Monday na balik nila sa school. So, si Jepo yung kasama niya na nauuwi bukas. Kasi sabi ko, ang naman namin is hindi yan pwedeng dito. Hindi yan pwedeng basta-basta payagan na sumama kahit kanino. 'Di ba? Kahit na magpirmahan pa sa barangay kasi baka mapariwarayan dito. Mas mainam na ako na isurrender natin yan mismo sa magulang. Kaya ayun, yun ang napag-usapan namin kanina, pagkasunduan namin ng mga kapatid ko sa baba kanina. Na ihahatid siya ni Jepoy sa Bicol, so surrender sa magulang. Kasi gusto din makausap ni Jepoy yung magulang nung ni Marie. Para malaman din ni Jepoy kung totoo ba talaga yung mga kinukwento ni Marie, yung mga story niya dito, diba? Kasi mamaya din, ginagawa niya lang ng story yung nanay niya, diba? Kawawa din naman. So, ayun. Grabe talaga tong batang ito. Sabi ko, alam mo yung yung unang umalis ka dito, halos grabe yung iyak ko. Kung mapapanood mo lang ako yung vlog noon, iniyakan kitang sobra. Ngayon, ako sa second time na pag-alis mo, wala akong nafe-feel na na panghihinayang sa'yo, kundi naiinis ako sa'yo. Sabi ko ganun sa kanya, hindi siya makaimik. Kasi sulat niya parang sinisisi niya pa kami na ayaw niya daw ng gulo, nakakagulo daw siya dito. Siya yung siya yung nagdala ng gulo dito kung sumusunod lang ba siya hindi siya hindi siya mapapagalitan or 'di ba? Nakakainis talaga kanina, kaloka. Mariosep. Sinakto niya pati na ako na busy ako. Ako kasi kapag kami ginagawa niya, kung ano sabihin nila, tango lang ako ng tango. So nagpaalam siya na, ate, babalik na po ako kay Kagawad. Sabi ko, sige, ingat ka. Ganun lang yung ko, buti na lang si Mark tsaka si Jackie pala, nasa baba, nanonood. So, nakipag-agawan si Jackie ng tinakbo agad ni Jackie yung susi ng, ng gate. Kaya, ayun na. Diyos ko, Mariosep, diba, sino bang matinong magulang ang papayagan mo yung anak mo, sumama dun sa hindi kilala. Nakamotor daw, 2 lalaki. Kung pinasama namin yan kanina, baka malamang sa ngayon, naghahasa na yung batang yun. Hindi nag-iisip talaga. Kakaloka. Kaya ayun yung mga gamit, namin, yung daladala niyang backpack. Kinuha namin, ko doon kay Dayan. Sabi ko, diyan mo yan, baka tumakas yan ngayong gabi. Pati yung susi, namin sa kwarto ni Dayan. Pinapasok muna namin. Kasi yung susi, kapag kagabi, nakasabit lang sa dyan sa misala, sa wetan niya. Tapos ngayon, daladala ni Dayan sa kwarto niya. Grabe, nakakaloka talaga, guys. Hindi ko na-expect na ganun ang gagawin ng batang. Yung parang pinaikot niya kami sa mga kamay niya.
nakakaloka lang talaga. So, yun nga, tomorrow is ihahatid na siya ni Jeff sa Bicol. Kaloka. Kasi sabi ko, baka takasan niya si Emma. Sabi naman nitong mga kasi nga bukas, diba, holiday. Hindi ihahatid namin yan, sabi nitong mga lalaki, hanggang sa makaalis ang ang bus. So, sabi ko, kailangan ko si Emma, so si Jeffoy na lang para mabantayan niya talagang mabuti si Marie. Sabi ko, bago umalis bukas, sabi ni Jeffoy, pumirma na sa barangay dito sa amin. Na uuwi nga ng Bicol na ganyan. Wala nangyari. And then, pagdating sa Bicol din, magbabaranggayan din sila na ayun, na i-turn over si Marie ng safe sa mga magulang. And then, after nyan, wala na kami pakialam guys kung anong gawin ng magulang ni Marie sa kanya. Bahala silang mag-ina mag-usap kasi pareho silang hindi ko maintindihan kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. So, ayun. Totaling nawala na yung amor ko kay Marie. Sabi ko sa kanya, hindi ka na ulit makakabalik dito. Sorry. Nasaktan ka man sa mga sinabi namin sa'yo. Yun ang totoo. Kasi may kami, may malasakit kami sa'yo. Kasi kung magulang mo lang din naman, tingnan mo, yan ba yung magulang na papayagan yung anak nilang dalaga na sumama sa ibang lalaki, di ba? Doon pa nga sa unang boyfriend niya, humingi na ng pera. Sabi ko, kung baga walang sa'yo yung magulang mo, yung nanay mo. Walang pakialam sa'yo, parang binubugaw ka nila. Diba? Yung lalaki lang kanila, naghinginig eh. Di ko alam kung totoo talaga. Kasi kung alam talaga ng nanay, hindi manginginig ng ganun yun. So, may balak, diba? May balak dun sa bata. Kaya siguro kung hindi dahil dito kay Jackie tsaka kay Mark, nako, malamang nahalay na yung batang yan. Nakakaloka. Ay, nako po. Kaya yan, inabot kami ng alauna na. Napa-order tuloy ng McDo nang wala sa oras. Nagutom kami sa diskusyon namin doon kanina. Grabe, halos yung mga tao dyan sa labas. Halos sumisilip na dito sa bahay kasi talagang nagsisigawan kami sa babae. Pati yung yung lalaking dalawa nakamotor daw doon. Talagang hinabol na itong mga pinsan ko eh. Si Jeff nga nakapaapa eh. Talagang pagkatadyak niya is maripas ng takbo, nahabol niya pa eh. Tapos ayun, gigil siya kasi alam ni Jeff kung saan daw nakatira. Sabi niya, pupuntahan ko nga yun. Buti na lang medyo lasing. Hindi agad nakalaba. So, pinadlock na namin ulit yung gate. Pero nagpupumilit siya na, pupuntahan ka yun. PI yun, ganyan. Sabi ko, wag na, hayaan mo na yun. Hindi worth it yun ang mo. Sabi ko, itong batang ito ang dahilan, ang punot dulo ng lahat ng yan eh. So, ayun. So, yun guys. Nakakaloka. Diba? Sayang, no? Hindi siya worth it na sabi ko yung mga tutulong sa'yo, sayang lang. So, wala na guys, wala nang Marie, simula bukas, pasensya na, pero ganun ang nangyari. Hindi namin siya sinisiraan, pero wala na. Nawala na talaga yung amor namin sa kanya. Sinayang niya yung pangalawang pagkakataon. So, tama na yun. Masyado na kaming mabait sa kanya eh. So, kung ano man ang gawin ng nanay niya sa kanya, basta may turnover namin siya ng safe doon sa Bicol is wala na. Okay na yun talaga. Kaloka lang. So, ayun guys, pakita ko ba yung letter sa inyo? So, siguro, wag na lang. Basta yun ang kwento. Dahil sa letter na yun, kaya napaano ko na, nagsisinungaling lang talaga siya. Salamat ulit sa pakikinig guys. See you bukas. Yung mga shoutout bukas na lang. Bye! Good night, Daddy. Right.